Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, welcome sa isang namang episode ng atin pong Tony Enzo Bunyog. Hmm? Mga kabunyog, grabe ano? Grabe ang baha ngayon sa Quezon City. Ilang oras lang na ulan, baha na ang maraming lugar sa nasabing syudad. Grabe. Ano na ngayon? Ano na ngayon, DPWH Secretary Manny Bunuan, sasabihin mo na naman, nagpangsabay kasi yung ulan at saka high tide. ha? Yan ang unang topic natin. Sunod, pag-usapan natin. Sa mga bahang nangyayaring ito, sabi ni Sarah, may advice na raw sana siya noon pa. Mayroon na daw siya nung master plan tungkol sa baha, hindi lang daw pinakinggan. Wow, ang tindi ni Sarah. Expert pala to sa solusyon sa baha. Ito, yung mga mayors nagrereklamo, hindi raw sila dyan in-involved sa mga plano na yan sa flood control. Initsapwera daw sila ng DPWH, tapos ngayon daw na may mga problema, saka na lang daw sila kinukonsulta. Bakit? Ano sa tingin nyo? Maganda bang konsultahin o maging bahagi sa pagpaplano ang mga local government units? Makakatulong ba sila o baka mas makapalala? Sige nga, pag-usapan natin yan. Pang-apat, panghuling topic natin. Yan na. May memo na si Manuel Bunuan, DPWH Secretary. Sa lahat ng mga officials at tauhan ng DPWH, hindi na muna pwedeng magbiyahe abroad. Wala na munang aaprubahan na request for authorization to travel. Yan. Wala na. Wala na munang makakabiyahe sa abroad. Okay. Yan ang apat na topics natin. Dito, unahin natin to. Grabing baha sa siyudad ng Quezon ngayon, sa Quezon City Grabing baha. Pinapakita ngayon sa video, kumakalat sa social media, talagang halos lahat ng lugar sa Quezon City, baha. No? Sa ibang lugar din ng Metro Manila, baha din, pero grabe. Iba yung baha na nakikita natin sa Quezon City. Isipin natin, hindi pa yan tuloy-tuloy na ulan na magdamagan. Ilang oras lang na ulan yan. Pero grabe, bahana. Anong pinapakita nito? Anong masasabi mo dyan, Secretary Manuel Bunuan ng DPWH? Nung nagkaroon ng matinding pagbaha noong nakaraang linggo, ang paliwanag mo, inaabot kasi, nagpangsabay yung sabi ni Manuel Bunuan, nagpangsabay kasi yung nagkasabay yung yung high tide. Umulan daw ng malakas tapos nagka-high tide. Ayan, yun daw ang nangyari at saka grabe daw ang basura. Si Manuel Bunuan, sisihin niya na ang lahat, sisihin niya na ang iba, pati ang Diyos sisisihin niya. Huwag lang ang DPWH. Ang sisihin mo, ang tanong ngayon sa iyo, Secretary Manuel Bunuan, bakit napakarami ng flood control projects ang ginawa sa NCR? Wala man lang epekto. Kunting ulan lang binabaha na. Yan ang ipaliwanag mo, Secretary Manuel Bunuan. Huwag yung sasabihin mo na naman. Sabi mo noon, nagpangsabay kasi ang high tide saka yung malakas na ulan. Ay di yung mga flood control pala natin walang magagawa kapag nagpangsabay ang high tide. At saka yung malakas na ulan. Yung pala ang kung ganyan, di wala rin pala yung silbi, yung mga dinidesign nyo na yan, ng mga flood control na yan, pinupunduhan lang ng pagkalaki-laki. Ang NCR, ang Metro Manila, grabe dyan ang mga flood control projects, Anyway, ngayon, itong Quezon City, sigurado, magagalit na naman dyan si Joy Belmonte. Kasi sabi ni Joy Belmonte, ngayon ko lang nalaman, grabe palang flood control projects dito sa aking syudad. Hindi man lang namin nalaman yan. Yung St. Timothy Construction yata ng mga Diskaya, may mga projects diyan sa Quezon City. Yung St. Gerard pa noon, may projects yata diyan kung hindi tayo nagkakamali. Sigurado babalikan yan. Magpapatawag ito sigurado ng meeting si Mayor Joy Belmonte. Hindi siya papayag niya, nakakahiya sa Quezon City. Tingnan niyo, Quezon City ngayon ang grabing baha. Kaya sigurado magpapatawag yan si Mayor Belmonte ng meeting ng DPWH na nakakasakop ng Quezon City. Kasi yun nga grabing baha at sila yung parang parang lawa na yung Commonwealth, yung mga
mga malalaking mga yung mga mayor pa namang dadaanan ng mga sasakyan ang talagang grabeng binaha. Ah, ano na ito, parang laging itong mga baha na ito na konting ulan lang binabaha na ang maraming lugar, parang pinapakita dito ng kalikasan na ito ang inyong kagagawan. Ito ang inyong kagagawan at sana makonsensya, kung may konsensya pa, yung mga contractors na substandard ang kanilang pagkakagawa o kaya malala pa, ghost project pala. Yung mga ano diyan, 'pag ini-interview mo, ano pa, may mga paulit-ulit pang pagbanggit ng Lord, Lord, ano daw sa kanila, biyaya daw 'yan sa kanila ni Lord, kaya daw nila 'yan nakuha mga projects na 'yan. Ano daw 'yan sa kanila, grace, grace of God, biyaya ng Lord 'yan. Kaya kailangan daw nilang ano, sino ba 'yon, yung si Diskaya tumakbong mayor ng Pasig City laban kay Vico, ha? Gusto daw nilang maimano man lang, maibalik man lang daw sa kapwa. Yung biyayang nakuha nila, natanggap nila galing kay Lord, maibalik man lang daw nila. Yung kanila daw na talent ay magamit naman para sa kapwa. Kasi kung sila lang daw, kung gahaman daw sila, ano na, mangungontrata na lang sila ng mangungontrata, mag-expand ng mag-expand. Kaya lang hindi daw eh. Ano daw sila? Gusto naman daw nila ngayong makatulong sa mga mamamayan. Parang pagsukli ng tulong na binigay, ng grasyang binigay ng Diyos. Tindi. O ngayon, ito na yung grasyang ano, ito na yung sukli nyo. O sana makonsensya kayo. Tingnan nyo yan. Yung mga proyektong pinunduhan ng pagkalaki-laki, bilyon-bilyon natitingga. Yung mga flood control, yung mga flood control projects ng NCR na pinunduhan ng malaki, nakatingga lang. O yan na. Sana makonsensya kayo. At yung mga anak naman ng mga contractors na to, yung mga anak ng mga politikong nagpundo dyan, proponent ng mga projects yan, congressman man yan, mayor man o anuman, yung mga anak ninyo, binabandila yung karangyaan nila. Tingnan nyo ngayon ang kalagayan ng ating bayan. Ngayon, ang Quezon City, tingnan nyo. Tingnan nyo ang matinding baha na yan. Anyway, dito tayo mga kabunyog sa ikalawang topic. Ito, dahil mainit na issue ngayon ng mga pagbaha, si Sara Duterte habang nasa ibang bansa, ang sabi niya, may advice raw sana siya sa mga baha na yan. Kaya lang daw hindi naman daw siya pinakinggan eh. May pinakita na daw siya noong master plan na para sa Davao City na humihiling sana siyang punduhan, hindi naman daw pinunduhan, hindi man lang daw pinakinggan. Kaya hindi niya na lang daw siya magpipresent ng kanyang idea. Hindi na daw siya magbibigay ng kanyang advice. Wala rin lang naman daw silbi kasi hindi naman pinakikinggan. Bahala na daw sila. At ang sabi ni Sara, gayahin daw siya. Pumupunta sa kung saan-saang bansa. Nakakausap niya ang mga Pilipino doon. Nakakakuha siya ng mga inputs tungkol sa kung ano ang mga best practices. Wow, may mga palusot si Sara. Dahil nagiging issue yung mga pagbiyahe niya kung saan-saang bansa, ay palusot pa. Umiikot daw siya para makakuha ng input sa mga Filipino communities. Best practices daw. Anong mga magagandang ginagawa doon para yan din na daw ang gawin sa ating bansa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte, kala mo naman ang dami niyang alam. Kala mo naman expert sa kung saan-saan. Dahil nga mainit na issue ang baha ngayon, ang pinapalabas ni Sara, marami siyang alam tungkol dyan. Marami na daw siyang nalaman tungkol dyan na solusyon sa baha. Sa katunayan, mayroon daw silang blueprint ng master plan ng flood control, flood mitigation ng Davao City. Hinihingan daw sana nila yan ng pondo, hindi naman daw pinunduhan. Yung pala, pondo pa. ang reklamo pala ni Sara na parang na hindi siya pinakinggan, hindi pinunduhan yung kanyang proyekto sa Davao. Yung pala, pondo naman. Ay, humihingi ka pa ng pondo, Sara Duterte. 51 billion na nga yung pundong binigay sa kapatid mo. Hindi ba sa'yo sinabi ni Pulong? Mula 2019 to 2022, 51 billion.
Ang reklamo ni Sara, mayroon na daw siyang master plan para solusyonan ang Davao City flooding. Kaya lang daw, hindi naman daw pinunduhan. Anong gusto mo? Binigyan na ng 51 billion yung kapatid mo, si Pulong, mula 2019 to 2022. Kung first district pa lang yan, ha? First district pa lang yan ng Davao City. Yung distrito pa ni Ungab, kaalyado nyo rin yun. Tapos ngayon, ang nirereklamo mo, kaya binabaha ang Davao kasi hindi sinunod yung master plan mo. Kasi hindi pinunduhan. Yung 51 billion, nakukulangan ka pa doon. Ang lagay nun, hindi pa rin kayo pinunduhan. Samantalang 51 billion na nga yung pundo ni Pulong. Ang tindi mo naman, Sara. At saka, akala mo naman, kaya nga ang sabi ni Yussi Claire Castro, yung advice na yan ni Sara tungkol sa pangsolusyon sa baha, gamitin niya na muna. Gamitin na muna nila sa Davao City. Solusyonan na muna nila ang baha sa Davao City. oh, ganun yung sabi ni Yussi Claire Castro, ha. Sabi ni Yussi Claire Castro, ang advice na yan ni BP Sara daw, sabi ni Yussi Claire Castro. Gamitin niyo na lang sa Davao City, mas kailangan niyo yan. Advisean mo ang kapatid mo kasi yung Davao City mismo binabaha, grabe. Wag mo na muna kaming problemahin. Yun ang tama naman tama naman yung banat ni Yussi Claire Castro. Nagsasuggest ka ng solusyon sa Nagsasuggest ka ng solusyon sa Davao City ay sa pambansa, sa national. Tapos sasabihin mo pa, hindi mo na lang i-share yung alam mo kasi hindi ka naman pinakinggan noon. Solusyonan nyo yung Davao City, yun na muna. Kung pundo na naman ang habol nyo, hindi pa ba kayo nabubusog sa pundo? Parang hindi, walang kabusugan tong na to eh. Pundo pa lang hinihingi nito, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, naiba naman tayo ng topic. Sa mga flood control pa tayo. Itong mga mayors, maraming mga mayor sa iba't ibang lugar ng bansa dahil dito sa naglalabasan ng mga flood control projects na to at nakita nilang pagkalaki-laki ang mga pundo, ang nagpundo nito ay galing sa DPWH at ang DPWH naman, ang malakas dyan, syempre, mga congressman at senador. Yung mga district engineers ng DPWH, congressman ang may control dyan. Ang mga contractors ng DPWH hawak ng congressman at ng mga senador. Ngayon dahil kaliwat kanan ang mga ghost projects, palpak ng mga proyekto sa flood control, nag-iingay ngayon ng mga mayor. Sabi ng mga mayor, hindi nyo kasi kami kinonsulta sa mga projects na yan eh. Kung kinonsulta nyo kami, hindi sana magkakaganyan yan. Sa tingin nyo mga kabunyog. Kung kinonsulta nga kaya ang mga mayors, mga governors, hindi nga kaya magkakaganyan yan. Solusyon, makakatulong nga ba talaga itong mga mayors at mga governor o makakapalala pa? Unang-una, karamihan naman ng mga mayors hawak ng congressman, karamihan ng mga governors, mga kapamilya rin niya, political dynasty. Ang mga mayors, mga governors at mga congressman, iisa lang namang laki. So, ito namang mga mayors, yung mga mayors na nagreklamo, kalaban niyan yung congressman. May pagkakataong ganon. Katulad yung mayor yung governor ng Oriental Mindoro. Malamang kalaban yung congressman doon, si Arnan Panaligan. Diyan sila nag-aaway. Pero bakit nagrereklamo yung governor at mayor? Nagrereklamo yung governor at mayor dahil hindi siya in-involve sa ng project, sa pagplano at pag-implement. Dahil hindi siya kasama sa plano, hindi siya kasama sa pag-implement, hindi yan inabot. Ang totoo, maraming mga mayors, governors na ganyan, nagrereklamo dahil hindi inabot. Hindi sila kasama doon sa PAI, yung sharing na sinabi ni Lacson, hindi sila kasama lang doon DPWH, contractor, senador, tapos yung COA, yung mayor, governor, kung mayroon kang iabot sa iyo, pagtiyagaan mo na kahit kunti. Pero kung involved ka sa planning, saka doon sa implementasyon, kailangan malaki ang share mo doon, mga 5 to 10%. Anong mangyayari niyan? Kung sabi ni Lacson 40%, baka sa actual magiging na lang 30%. Pero na lang yung mga mayors na matitino, mga katulad ni Vico Soto, ni Magalong, ganun. Pero sa karamihan ng mga mayors, governors, hindi rin. Ang habol din lang naman yan na sila naman mapartihan din. Kaya nagre-reklamo dahil hindi inabot. Yan ang malungkot na sitwasyon sa atin sa bansa natin. Pero kung mga matitino sana ng mga mayors, tulad nga nila Magalong, nila Vico Soto, nila Leni Robredo, kung mga ayun, talagang dapat yun. Pero kung yung mga
mga mayors at governors na ang habol lang naman mabigyan din sila. At hindi puwedeng ano lang, yung maliit lang. Kailangan na malaki rin ang share niya diyan, yun. Ang problema niyan, lalong mababawasan ngayon yung pondo para sa implementation ng proyekto. Kasi bibigyan mo na ngayon ng gobernador ng malaking share, eh. Bibigyan mo na rin ngayon ang mayor. Yan ang problema, eh. Yan ang problema. Sa totoo lang, kung matitino sana ang mga politiko natin, mayor, governor, congressman, senador, at matitino rin sana ang mga opisyal ng gobyerno tulad ng DPWH, COA, hindi, ang ganda sana. Ang daming pera ng Pilipinas. Ang daming pera, sa totoo lang. Kita nyo naman ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon, trilyon. Kung nagagamit na sana yan sa matino, sa maayos, ang ganda na sana ng Pilipinas. Hmm? Siguro may bullet train na tayo katulad ng Japan. Ngayon wala. Ha? Wala kang ah, wala kang ano, wala kang maaasahan. Bullet train. Pinapangako ng mga Villafuerte dito sa Kamsur, sa Bicol. Bullet train daw. Natawa ang mga tao. Paano mo masasabing bullet train? Wala kang hindi mo pa nga naaayos ang kalsada ng Quirino Highway galing Bicol, galing Manila. Papasok ng Bicol, nakakasuka ang highway dito. Tapos sasabihin mo bullet train? Ay wala, wala talaga. Anyway, balik tayo sa issue ng mga mayors at governors. Totoo naman, dapat na involve ang mga mayors, governors, local government units sa planning ng mga proyekto, sa pagpaplano, lalo na't flood control yan. Lalo na't kung master plan yan, hindi naman pwedeng ang gagawa ng master plan, DPWH lang. O dapat involve ang LGUs diyan. Kaya lang ang problema kasi, bakit hindi ini-involve ng mga ng mga DPWH ang mayor? Kasi pag involve yung mayor at governor, kapag inimplement yan, ay siyempre ang sa akin diyan, kasama ako sa pagplano niyan. Yan na yung problema dito. Kaya yung sinasabi ni Ping Lacson na 40% yung natitira sa project implementation, mababawasan yun. Baka ang lalabas niyan 30% na lang. Yan ang malungkot. Lalong papalpak ang proyekto. Palpak na nga na hindi involved ang mayor at governor. Palpak na, ay dalalong papalpak. Kasi liliit na lang yung matitira. Kasi makikihati pa yun, eh. Sa totoo mga kabunyog na, tama lang sana na involve ang mayors, governors kasi yan yung lalagyan ng proyekto. Kaya lang, ang problema, kung corrupt din ang mga governors at mayors at ang habol lang naman nila, sila rin mabigyan. Kumbaga, ang habol nila dun sa partihan, hindi sila kasama, tsapwera eh. Yun ang malala dyan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Overhaul na talaga ang solusyon sa problema natin yan. Ito na. Last na topic natin. May memo, may memo si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Hindi na muna pwedeng magbiyahe ang mga officials at empleyado ng sino mang official at empleyado ng DPWH. Hindi na pwede munang mag-apply ng authorization to travel abroad. Bawal mag-travel abroad. Hindi na pwede. Ayan. Hanggang daw November, hindi pwede. Alam nyo, pag nasa gobyerno ka, kahit ka ordinaryong empleyado, hindi ka pwedeng mag-travel abroad na wala ka munang authority to travel. Kailangan yan. Pagdaan mo niyan sa immigration, titingnan doon, anong occupation mo, saan ka nagtatrabaho, government employee or government official ka. Hindi pwedeng walang naka-attach doon na authority to travel. Kailangan may authority to travel ka. So ngayon, hindi na pwedeng mag-travel muna. Canceled muna ang pag-i-issue ng mga authority to travel. Nahihiya na siguro ng DPWH. Bakit ka magta-travel abroad? Official ka ng gobyerno o kaya empleyado ka, kahit sabihin mong gagastusan ka ng kapatid mo, kapamilya mo, hindi na muna. Kasi ang sama ng dating sa publiko, bigla. Kailangan gawin yon. Pero ang palusot ni Manuel Bunuan, kailangan daw muna kasing asikasuhin ng mga inspection, yung mga may problema projects, ayusin na muna, kaya wala na daw munang babiyahe. Pero ang totoo dyan, rin sila. Ayaw na muna nilang, makikita mo yung regional director ng DPWH nandun sa Switzerland. Makikita mo yung regional o district engineer ng DPWH. Makikita mo nandun sa Bali, Indonesia, o kaya nandun sa Japan,
Wow! Kaya ayaw na nila munang dagdagan ng problema nila. Kaliwa't kanan ang inaabot nilang ano, yung mga anak ng mga contractors at politiko, ayun, nagpapakasasa sa kanilang karangyaan, binabandila. Yung mga contractors, ayun, binabandila rin ang kanilang luho. Tapos yung mga DPWH din, ordinaryong empleyado lang o kaya district engineer, nandun din, nasa travel din abroad. Grabe nga naman, talagang magagalit ng sobra ang taong bayan. Kaya nag-order si Manuel Bunuan, wag na muna. Wag na daw muna. Hindi daw muna mag-a-approve hmm, ng authority to travel. Hindi bibigyan kahit na sin maliban na lang daw kung emergency na medical reason. Ibig sabihin magpapagamot, malala ang sakit sa abroad, magpapagamot sa abroad. Pero yung mga normal lang for personal reason ng mga travels, hindi daw pwede. Paano yan? Ano yan? Mga taga DPWH. Kayo kasi anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin lang naman natin hindi tatagal ano, ili-lift lang 'yan. 'Pag medyo malamig-lamig na, ano naman 'yan, balik na naman. Balik sa dating kalakaran. 'Yan, sa totoo lang 'yan ang mangyayari diyan, mga kabunyog. Hmm. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, kababayan. Ito po ang ating Attorney Enzo Bunyo.